Yes, exciting naman po talaga kung yung topic nating loan platform ay legit ha. At mas exciting if after 3 months, may increase. Tapos multiple pa. And best of all, yung Ola or platform na to ay hindi po lumalagpas ng 10% yung monthly interest niya. Actually, nasa 5. So in this video, pag-usapan ulit natin tong si 247 ha na pwedeng utangan through the shopping app known as Lazada. I-share ko sa inyo kung paano magkaroon, paano ako nagkaroon, at kung bakit okay siya para sa akin. So if you want to learn more, keep watching. Hello everybody! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here. Dito, Ola po yung mga pinag-uusapan natin dahil kailangan po natin malaman kung anong meron sa mga pautangang to because pag-uutang is a responsibility, hindi po to pa games-games lang. Hindi po ako binayaran ni Pera247 or ni Lazada para gawin to. Meron akong ganitong account and gusto kong i-share yung experience ko sa inyo para you know rin what to expect. So ayun na nga guys, yung topic natin ay si Last Fast Cash. And yung Last Fast Cash is actually a loan platform within the Lazada app where you can borrow up to 80,000 pesos and maaring yung mag-offer nito. May tatlong companies yung maaring mag-offer nito, yung mga kapartner bali ni Lazada sa ganitong service. Maaring si Neuron Credit, which is the one behind Atome. Maaari rin si WeFund, which is sa kay One Hand, or si Pera247. Yung sa akin ay si Pera247. Nakailang offer na rin ako kay Atome, kay One Hand, pero hindi po ako na-approve sa mga ganon. And until yung nag-offer sa akin ay si Pera247, na-approve ako sa 30,000 pesos. O, di ba bongga? Kasi 30,000 pesos kaagad. Na pwedeng installment up to 3 months initially. Kasi depende po kay system kung magkano magiging initial credit limit mo or kung magkano yung magiging available terms na pwede sa'yo. Well, syempre, bago tayo mapunta dun sa interest at kung yung pa-increase at kung anong personal ko na na-encounter. Other things that you need to know about this app is it is available to select users. Pero huwag kayong masad kung wala pa kayong ganito. You just need to make sure na activated po or verified po yung mga last wallet natin. Importante po na activated or verified yung last wallet natin kasi pag nagka-claim tayo ng loan, dun po siya mapupunta. At pag napunta ng last wallet, then mapupunta po siya. You can transfer it any wallet you want or bank account you want. So yung importante, naka-activate po yung ating last wallet. Dapat gamit na gamit. Active users po tayo ng Lazada and yung last wallet natin. And yung pinaka-importante sa lahat ay wala po tayong bad credit history sa ibang mga platforms. Lalo't-lalo na mga providers ng Last Fast Cash. Pera247 po yung nag-approve sa akin initial na 30,000 pesos and si Pera247 it is registered po sa SEC and nagre-report din siya sa CIC kaya nga inaalagaan ko talaga yung aking account dito kay Lazada Fast Cash. Initially, nasa 3 months po ako guys and I thought yung first loan, one loan at a time lang. Kasi nung tinry ko yung 5,000 back then, hindi ako makapag-last fast cash, hindi ako makapag-claim another loan until natapos ko siya. And then eventually, naging multiple siya ha. And not only na may multiple, and just recently ha, after sa third, or hindi ko pa nga natatapos yung third loan ko sa kanya, meron na siyang increase. And nag-increase siya ng mga 3,000 something. And yung maganda dito sa Last Fast Cash is that every time na nagbabayad ka doon sa loan app na yon ng due, yung principal na babalik po siya sa available amount na pwede mong utangin. Pero syempre, dapat po itong pinag-iisipan dahil every time na nag-claim tayo, may kasama po yung interest, which is an obligation. So, dapat iniisip natin ito. At yung mga ganito natin ginagawa, nakaka-affect po ito sa ating credit history, sa ating future financial decisions. Pag-isipan talaga kung every time na nag-take tayo ng loan, for as long as alagang-alaga mo yung account mo. And when I say alaga yung account mo, you also need to be responsible sa iba ding mga platforms. But because yun nga, di ba, para magkaroon tayo ng offer, dapat wala ka tayong bad credit history sa ibang mga platforms. So, ito si Last, and by the way guys, gusto ko na rin isingit, gamit mo rin dapat si Last Pay Later kasi kapag nag-activate ka ng Last Fast Cash, there's a part of it that will ask you, would you like to use the details from Last Pay Later for this application para mapadali daw yung application? And I said yes kasi I know that I'll be submitting the same information naman so why not? Sige, access nyo na, i-copy-paste nyo na, diba? Make sense naman. Approve ako. So, every time, yung ganito, it took me mga 24 hours. Diretso ko naman nalaman na approve ako. Sa mga dati kong applications, yung na-reject ako, 24 hours nilalaman ko na
hindi ako na-approve. Now, sabi ni Last Fast Cash, kapag na-reject ka daw, you can wait for another, you can wait for 24 hours and then you can try again. But there are cases wherein you need to give it 30 days bago ka makapag-apply ulit. So, nakailang try din ako until nagkaroon ako and sana tuloy-tuloy na sana hindi siya mawala kasi alam naman natin na medyo kung ano yung kalakaran ng mga ganitong mga klaseng loan app. So, pagkatapos kong na-activate yung Last Fast Cash ko pansin ko, nagkaroon ako ng notification na freeze yung aking last pay later. Pero yung reason dyan is because binitawan ako ni CIMB. Pinaswitch niya ako ng provider. Bale, hindi na magpapa-last pay later si CIMB. I think it's a common thing. I'm sure marami sa inyo yung naka-experience ng ganito din. So, ayaw na ni CIMB maging provider ng last pay later and Lazada notified me that I should switch provider. And if I switch provider, I'm gonna get this and this and this, my perks daw. Utang kasi yan. So sabi ko, ma'am, sa susunod ko na yung gagawin. So ayun, share ko na lang to para meron ko yung idea kung anong meron dito kay Last Fast Cash Meron akong available na 10,800 and as you can see, meron pa akong mga existing loan sa kanya. O, di ba? Pwede multiple. 9 months. So longer payment terms na. So 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 9 months. So dati kasi hanggang 3 months lang ako. 10, 8 na yan, babayaran ko sa loob ng 9 months. Edi mag 1,719 ako per month. Meron siyang pattern na the longer the more months you have para bayaran yung loan, mas mababa yung interest. But then of course, mapapamahal ka sa interest in the long run nito. So choose the term that's most comfortable para sa iyo. For example, doon naman ako sa 1 month, then yung interest is nasa 5% na, pero bayad naman siya. Yung babayaran ko naman is nasa 700 lang yung fees tsaka interest niya. So, di ba, mas makakatipid ka sa interest. Pero medyo mabigat din yung 11,566, That is why dun tayo napapadpad sa mga installment options. But that is, depende na yan po yan sa inyo. Whatever amount man yung decide nyo, yung next page na to, pag i-claim mo yan, i-click mo yung withdraw, magpapapin siya. Kaya dapat kalimutan yung pin. Otherwise, extra steps pa yan bago tayo finally maka-withdraw. So, yung pagkatapos kong maklik yung withdraw, pagkatapos kong mag-pin, disbursement completed na, and mabilis lang siya guys, natanggap ko po sa aking Lazada wallet. Again, Lazada wallet Doon po siya mapupunta, kaya dapat activated, dapat verified yung last wallet natin. So, 10,800 yung loan, 10,800 din yung na-receive. And, kaagad na rin nag-update yung aking Last Fast Cash. So, once na-receive na siya sa last wallet, pwede na siyang i-transfer sa GCash, sa other e-wallet, sa bank accounts, nasa inyo na yan. But pag nag-transfer ka, take note na lang po na may fee na ibabawas niya yun sa amount na ita-transfer mo. Papa-email verification siya. And sa email verification, you just need a code na matatanggap sa email or sa mobile. So, dapat hindi natin nakakalimutan yung mga access natin sa mga ganito. So, yung na-receive ko na and that's it. And so far okay naman pala. Okay siya. Para sa akin, okay siya. But of course, dahil utang to, hindi po natin basta-basta na lang ginagrab for no reason. Only claim kung may pangangailangan at kung may pambayad kasi sayang po yung ating financial reputation, yung ating credit score, yung ating credit history kung masira ng dahil sa unresponsible mga practices. At wag po natin sabay-sabayhin yung mga utang natin kasi mabibigla na lang tayo or mahihirapan talaga tayo pag eventually na-realize natin nagising na lang tayo na bakit every week, bakit every day parang meron akong due date. So, yun lang guys, and I hope you learned something from today's video. Kung meron akong nakalimutan banggitin, just put your questions or comments in the comment section and balikan natin yan in a future video. And by the way guys, kung gusto nyo malaman kung paano ko inactivate or paano ko nag-switch ng provider from CIMB to Pera 247, let me know in the comments. Pag-usapan natin yan in another vlog dahil I'm sure may iba sa inyo napapakamot pa rin, kumakamot pa rin ang ulo dahil bakit frozen si last pay later. So, yun. And I hope you enjoyed today's video. I will see you on my next one. Bye-bye.